Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng kwento, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Na umaga po sa ating lahat. Ito pong ating speaker ngayong umaga ay isa sa mga malalapit sa puso ko. Ito po ay ate ko. At tunay nga po na mula sa kanyang pagiging magaling na movie star o teledrama star, siya po ngayon ay hindi na niya piniplease yung audience niya sa paligid. Hindi na niya iniintindi. Ang piniplease niya ngayon ay ang Panginoon. And of course, dahil nabe-bless si Lord, nabe-bless din tayong lahat. Hindi ko na po patatagalin ang aking ate. Ang pastora ng lahat, ang lagi niyang sinasabi ay God is good and all the time God is good. Salamat po sa buhay ni Pastora Nita na speaker natin ngayong umaga. Papuri po sa Panginoon. God is good? All the time? Amen. Ang galing. Nagra-rhyme kayo lahat. Sabay-sabay. Ang ganda pakinggan. Natutuwa si Lord sa atin. It seems na parang nakain na ang maraming oras at mayroon pa tayong award. Mayroon pa tayong program na iba pa. So, hiningin ko sa Holy Spirit na tulungan niya ako na medyo paiksiin yung aking message. Okay po. Ang Holy Spirit ang masusunod, syempre. Hindi po ako. Okay. So, ang ating po, diretso na tayo, walang patumpik-tumpik. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay The Lost Being Found. The Lost Being Found. Okay, ang text po natin ay makita sa Luke 15, chapter 15, 11 to 32. Pero dahil mahaba po, ay hanggang 22 na lang tayo. Yun na lang ang babasahin natin. Okay po. Siguro dahil mas maganda ko hindi ko na lang babasahin lahat. Along the way, habang sinasalaysay ko yung story ng the prodigal son, the parable of the prodigal son, verse by verse po natin siyang sasabayan. Pwede po? O mas maganda kang basahin? Okay, basahin na lang. Ang kulit ko. Sige, basahin na lang po. Sige po, basahin po natin ang chapter 15, verse 11. Mag-start po tayo sa verse 11. Ayan. Sinasabi pa ni Jesus. Okay, bakit ba nagkaroon dyan ng sinasabi pa? So, ang ibig sabihin, may sinabi na. Tama po? Kasi sabi niya may sinabi pa eh. So may sinabi pa. May nasabi na. So explain po natin yan maya-maya. May isang
tao na may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay mo na po sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. At taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay ang lahat sa diwastong pamumuhay. Yun po yung sinasabi ni Luke sa English na reckless living or a wild living. 14, nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain niyaon at nagdalita siya o naghirap siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan doon sa lupain niyaon, siya ay pinapapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. 16, ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit mga bungang kahoy na ipinapakain niya sa baboy, ngunit wala pong nagbibigay sa kanya. 17, nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sinabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako namamatay sa gutom dito. 18, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang nyo na lamang po akong isa sa inyong mga alila. 20, at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natatanaw na siya ng kanyang ama. At ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo niyang sinalubong, niyakap at hinagkan. 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa inyo, sa Diyos, at hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Pero hindi natapos yung kanyang minemorize na speech. Hindi po niya natapos kasi ang sabi ng ama, mabilis, madali kayo, mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan niyo siya ng singsing at panyapa. Okay, 23, kunin ang pinakamatabang guya at patayin. Hindi makita. Kumain tayo at magsaya. Yun ang pinakamagandang message dito. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay ang aking anak, namatay ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit natagpuan. At sila ay nagsaya. Okay, hanggang doon tayo. Yung 25 to 32, later na umaluwag ang ating oras. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na naririto. Happy Father's Day! Kaway-kaway mga tatay. Kanina na parangalan na kayo at pinag-pray na. Pero hindi ko maaaring hindi kayo batiin. At binabati ko rin ang ating nanay. Ang nanay po natin yan ay natay. Of course, nandiyan ang tatay dito. Pero bilang leader ng ating church, siya po ay tatay at nanay ng pamilya Jecohar. Palakpakan po natin ang ating nanay. Natay! Natay! Ang lahat ng natay! Ang lahat ng nanay na naging tatay. Yung mga single parent, yung mga widow, na sila na lang nagtataguyod sa kanilang mga anak. Ang mga kuya na nagpapakatatay. Wow! Talagang i-bless kayo ng Panginoon kasi pamilya ang inuuna niyo. I hope yun talaga ang laman ng ating puso. Sige po, umpisa na po natin ang ating tatalakayin ngayong umaga. Bilis-bilisan lang ng kaunti. Okay po. Ang sabi ni Charles Dickens, kung kilala niyo po si Charles Dickens, isang sikat na novelist, isang sikat na writer. Ang sabi niya, the parable of the prodigal son, ang kalinghaga ng alibughang anak, was the finest story ever told. The famous story Jesus ever told. Sabi pa nga ng iba, naririnig ko, it's the parable of all parables. Ang ganda talaga ng storya nito kung himay-himay na. Okay po. Pero bago tayo pumunta dun sa binasa natin kanina, ay tingnan natin ang context po.
nitong chapter 15 na sinulat ni Luke. Bakit niya sinabi dito sa binasa natin kanina sa talenghaga ng Albughang Anak or dun mismo sa part ng the prodigal son, ay bakit sinabi niyang may sinabi pa si Jesus? So may sinabi na nauna. Ang context po nitong chapter 15 ay about the lost. Lahat ng mga nawala. No? Kung balikan natin ang chapter 14 na hindi naman natin kayang balikan, ay doon po ay may mga nawawala. At dito po sa chapter 15, sa ating verse 1, chapter 1 verse 1, dito po sa chapter 15, chapter 1 verse 1, ito po ang context na dapat natin maintindihan. Para malaman natin at makita natin ang beauty and richness of the story of the prodigal son na kaya pa natin at may apply natin sa ating mga buhay today. Ngayon, kung noon ay apply nila, mas may apply natin ngayon sa ating mga buhay. Okay po, ang sabi po dito sa chapter 15, verse 1, ito po yung mga grupo ng mga tao. Kasi si Jesus napaka-famous eh. Nung panahon niya, walang binatbat niya mga superstars, yung mga kilalang artista. Iba ang pagkasikat ng ating Panginoong Jesus. Na kahit saan po siya magpunta, ay sinusundan po siya ng maraming tao. At alam niyo po, sa bawat pupuntahan niyang lugar, nakikinig sa kanya. Kasi mayroong naririnig sa kanyang kakaiba. Yung authoritative siya, paano siya magsalita. At matatouch ang ating mga matigas at mga batong puso pag si Jesus na ang nagsalita. So ang sabi po dito, ang grupong ito, nung si Jesus ay nandun sa gitna, sige, i-visualize po natin. Lalamunan po kayo para akong buti ko. Sorry po. Naramdaman ko eh. Okay po. Teka, inom ako tubig. Sorry ah. Huwag ka mahulog. Okay. Okay. Sige, visualize mo natin. Eto si Jesus, no, nasa gitna. Madaming tao sa kanyang paligid. At itong mga tax collectors, ito po yung mga taong nasa paligid niya. Tax collectors, hindi na natin may paliwanag kung bakit ang tax collectors ay hated na mga panahon na yon. Ang tax collectors at saka sinners ay dito sa kabila. At dito sa kabilang side, ito po yung mga Pharisees, yung mga taong palagi sa templo, yung mga teachers of the law, yung memorize na ng Mosaic laws, at silang nagbibigay ng mga batas na dapat sundin. Sila po yung well-memorized or dito na, sobrang galing nila pagdating sa Bible, sa scriptures. Sila po yon. Sila nang sa tingin nila, mga matatalino sila, mga mababait sila, wala silang ginagawang kasalanan. So palagi nilang nakikita, itong mga pariseyo na ito, itong mga eskriba na ito, palagi nilang nakikita, si Jesus, nagbubulong-bulungan sila, yung taong yan, palaging malapit yan sa mga makasalanan. Di ba nagkiklaim siya na siya yung Messiah? Di ba? Nagkiklaim siya na siyang anak ng Diyos. Bakit? Diyan siya palagi sa mga makasalanan. Kumakain, sumasalo sa pagkain. Yun ang sabi nito, nagbubulong-bulong sila. Jesus, that God as He is, siyempre narinig niya yung mga bulong-bulong na yan. Kahit simpleng bulungan, kahit nga lang babasahin niya yung isip mo, mababasa niya kung anong iniisip mo ngayon. Sabi ni Jesus, no? Sabi ni Jesus, okay, narinig niya na bakit siya ay palaging kasama ng mga makasalanan. Si Jesus actually hindi lang basta-basta kumakain sa mga nakasama ng mga kasalanan. Si Jesus, kaya kasama siya ng mga kasalanan kasi yun ang pinunta niya rito. Yun ang pinunta dito ni Jesus, yung mga makasalanan. To find the lost and to restore and to save the lost. Yun po ang context ng ating chapter 15. Okay? Nang dumating si Jesus Christ dito, kumakain sa katabi ng mga makasalanan para po ay maturuan sila. Hindi pong kakain lang, kundi maturuan sila na mamuhay ng tama at bigyan sila ng pag-asa na ang Diyos ay kaya pa niyang patawarin ang kahit sino man na nagkasala. Kahit gaano pa kalalim ang ating kasalanan. Kanina, patotoo si Pastor Abet, ay talagang yun. Yun ang biyaya ng Diyos.
That is the grace of God, the favor of God, na hindi ka naman karapat-dapat na ipagkaloob sa'yo. Pero pinagkaloob niya sa'yo. Pinatawad ka niya at ibinalik ka niya. Ito yun eh. Ito yung Tatay Abet eh. Ibinalik ka ng Diyos sa kanyang piling, sa kanyang tahanan. Kahit gaano man kalayo, nararamdaman nyo na ba na ang layo-layo mong nawala? Tagal-tagal mong nawala at may ginawa ka pang kasalanan, nang pakiramdam mo hindi ka na welcome na bumalik? Meron pa kayo magsasabi sa kayo, welcome home, welcome back. Meron pa kaya, pakiramdam mo walang mag-welcome sa'yo. Pero ang Diyos, hindi ka niya bibiguin. Dito po sa context ng ating binasa, ng chapter 5 ng Luke 15, ay ang biyaya ng Diyos, the grace of God, na hindi mo earn, hindi mo inherit. Wala kang ginawa sa biyaya ng Diyos na ito, sa grasya ng Diyos na ito. Kahit makasalanan ka, kahit matagal ka nawala, kahit ano pang ginawa mo kasamaan, kahit ikaw pang pinakamasamang tao sa buong mundo, pero binigay niya sa'yo. Yan ang favor, yan the grace of God. Hahanapin ka niya, hinanap niya si Pastor Abet, at binalik sa kanyang piling. Ganun din po ako. Nung binalik ako ng Panginoon, ang layo-layo ko po. Sige, wag na natin patagalin. Medyo matagal. Okay. Okay po. So yun po ang sinasabi ko sa inyo na. Sabi ni Jesus, may sinabi siya at sinabi niya, jump na tayo sa verse 11. Ito na po yung story. Okay? Ang story po ng the parable of the prodigal son. Ang kalinghaga ng alibughang anak. Okay. Ito po, yung tatay, ang bida po dito yung tatay eh. Hindi naman yung mga anak. Ang tatay po ang bida dito. Ang dito po sa 12, sinabi ng anak, tatay, ama, ang tagal mong mamatay. Gusto ko na mamatay ka na para makuha ko na yung mana ko. Diba in Jewish culture, hindi po pwedeng kunin ng anak ang mana niya na hindi pa siya namatay. O hindi rin po pwedeng kunin ng younger son o batang kapatid dahil mauna pong kukuha ang matandang kapatid. Pero napaka-abusado ng batang ito. Nang sinabi niya, tay, para sa akin, patay ka na. Kaya akin na yung kayamanan ko, ang mamanahin ko, kukunin ko na. Para mabuhay naman ako ng gusto ko na hindi ako sumusunod sa'yo. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ng batang yon? Nanghingi siya ng independence, freedom para gumawa ng, yun na nga, reckless living. Okay po? So ang nangyari po ang tatay, dahil napakabuti ng tatay, ay ibinahagi, ang sabi dito, sa 13, ay ibinahagi po niya ang kanyang kayamanan. Alam niyo po, sa Jewish culture, 2/3 ang nakukuha ng, double portion ang nakukuha ng panganay. At ang matitira po na 1/3, yun po ang mapupunta sa the rest na magkakapatid. Pero sila dalawa lang sila, kaya napunta sa kanya ang 2/3. Ay, ang 1/3. Pero ewan ko, sa pagkakaintindi ko, hinati ng ama ang kanyang kayamanan para sa dalawa. Akala ko nga noon, ang bunso lang ang binigyan eh. Yung panganay pala ibinigay din sa kanya ang mana niya. Noong panahon na hiningi ng bunso ang kanyang kaparte o mana ay ang older brother o ang panganay na anak ibinigay din sa kanya ng ama. Ganun po kabait ang ama. Nawala siyang kagatol-gatol na sinabi na hindi pa pwede, kundi binigay na niya. Okay po. Sige, yung first principle na dapat natin pag-usapan po, the younger son is impatient. Hindi makapaghintay, hindi makatiis. Okay? Hindi siya makatiis na kunin ang kanyang mana. Ito po ang deception sa atin ni Satan. Dalawa po ang deception ni Satan sa atin. Ang sabi ni Satan, kaya kanya nilinlang kasi mayroon kang nakatanim sa puso mo ng pagkaganid o makasarili. Na gusto mo sarili mo lang intindihin mo, wala kang pakialam sa iba. Basta ako, masaya ako, akin na. Akin na, give me. Give me. Yun ang sabi ng anak, ng bunsong anak. Okay, at ang pangalawa pong greatest weapons against us ni Satan ay this contentment. Kasi po wala tayong kakontentuhan sa buhay natin. Kahit marami na tayong binigay, katulad sa napakinggan ko nung nakaraan,
Puro yaman, puro pera, kayamanan, kailangan mayaman ako kasi mayaman ang ama ko. Hindi po yan ang nais ng Diyos sa buhay. Of course, may ibinibless ang Ama o ang ating Diyos na tayo ay yumaman kung gagamitin mo sa tama. Pero pag hindi rin yun mangyayari. Okay. Sa verse 13, pagkalipas ng ilang araw, pinagbili na ng anak ang kanyang ari-ari at nagtungo siya sa malayong lupain. So taglay niya, sabi kanya sa ating binasa, lahat po ng ari-arian ay, binenta niya, bukod sa pera. Kasi po ang minamana po, hindi lang naman pera Nandun po yung livestock, yung mga gaya ng baboy, baka, hayop, no? At saka yung lupa, yung mga lupain. Yun po ang minana. So lahat po yan, sabi niya, may time, nagkaroon siya ng span of time, pero kaunti lang, para ipunin po lahat yun at ibenta. Siguro sa tingin nyo, nagmamadali siyang ibenta, binenta na lang niya yun sa mura. Kasi kailangan na niya Mamadali na siya, punta na siya sa New York, the city that doesn't sleeps. Punta na siya sa Las Vegas at magsaya, maglustay ng salapi. Okay po? So ang nangyari po doon ay dumating sa panahon na nakarating na siya sa lugar kung saan bitbit niya ang lahat ng kayamanan. Ang lahat ng kanyang minana. Okay? Sa ating pong pag-usapan uli, yung susunod pa na practical application, the younger son lack of accountability. Nung umalis po ba ang batang ito, sa tingin mo may magsasaway pa sa kanya? May magsasaway pa ba sa bunsong anak na yon kung ano kanyang gagawin? Kasi umalis na siya sa poder ng kanyang ama. Parang tayo din. Kung tayo ay tumalikod sa poder ng ating Diyos, ng ating source of everything, sa tingin mo ba, may maaani ka pa? Meron ka pang blessings na makukuha? Or mayroon pa ba magsasaway sa'yo? Kasi ang ating ama, ang ama natin, yun ang ama natin sa lupa, accountability. May accountable siya sa atin ng mga anak. How much more ang ating ama sa langit? Nagkulang o nawala ng accountability ang anak na ito dahil sa kanyang pagnanais na mag-solo, mamuhay siya na siya lang. Okay. Ito po ang lesson dito sa nawalan ng pananagutan ang tatay sa anak noong panahon na yun. Okay? Ang lesson po dito, sometimes you have, sometimes you have to let people go completely in order to have them back fully. Kami po, nung panahon na kailangan namin lumayo sa Jake Heart Church, nagpaalam si Ricky kay Nanay Fe. Ako po, prodigal daughter ako talaga. Prodigal daughter ako, inaamin ko talaga yan. Alam ni Nanay Fe yan, kilala niya ako Alam ni Tatay dito. Nung nagpaalam si Ricky kay Nanay Fe na kami aalis kasi ang layo namin nasa Montalban kami. Pinayagan kami ni Nanay Fe. Siguro nandun yung masama din sa pakiramdam niya na aalis si Ricky. O sige, hindi na lang ako, si Ricky na lang. At ang mga bata ay pinayagan niya kami. Yun ang sinasabi na ito na payagan mo. Kung minsan, wag mo siya higpitan ang mga tao sa paligid mo, kagaya sa pamilya mo, payagan mo din silang umalis. Tingnan mo, babalik din sila sa iyo ng lubos. At nung bumalik kami, ay hindi na kami umalis. Kasi yun na yung tamang time para bumalik kami sa Jeko Heart Church kasi this is where we belong. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya yung ginawa ni Nanay Fe, nung binabasa ko to, sabi ko, ito yung ginawa ni Nanay Fe. Okay po. Pangatlo pong principle sa dapat natin makita. Okay? The younger son or the prodigal son wasted his time and money. So alam naman natin kung bakit siya umalis Kasi nagmamadali na siyang lustayin. Yun po ang ibig sabihin ng alibugha. Labis-labis ang paglulustay. Walang habas ang paglulustay ng kahit na ano, kayamanan, pera o anuman, sa walang kabuluhan. Pwede pala yung maging, hindi lang pala negative ang alibugha or ang paglulustay. Pwede maging positive.
Pwede kang maglustay para sa ministry. Pwede kang magbigay todo para po sa pangangailangan ng iyong kapwa, sa pangangailangan po ng ating church, sa pangangailangan po ng ating outreaches. Pwede pong maging negative at positive po ang pagiging alibugha. Amen? So tandaan natin na pwede pong maging positive. Yan kung tao sa puso mo maglustay para sa ministry. Yan ay kung tao sa puso mo maglustay para sa ating church. Okay. Ang lesson po niyan, sometimes God will give us what we want. Sometimes God will give us what we want for us to realize. It's not God what intended for us at that time. Yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, yung mga bagay na hinihiling natin, gusto ko na mag-asawa gusto ko na magkaanak, gusto ko na magka-boyfriend, yan ang talaga yung gusto ko Pero inilayo ka ng Panginoon doon. Sabihin mo, bakit mo naman ako inilayo, Lord? Ano naman siya mabait naman siya Yun pala ay hindi yun ang dapat na para sa'yo noong mga panahon na yun. Kaya ang Diyos mismo ang nag-aalis sa'yo. Kung hindi natin naintindihan, magagalit tayo sa Diyos. Na bakit inalis sa atin. Okay, sunod. Okay, nang nalustay na, verse 14. Balikan natin ang verse 14. Nang nalustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom. Ito na po yung consequence. Nalustay na niya ay nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon at nagdalita siya at naghirap. Naghirap siya. Nilustay niya. At doon sa lupain na yon, kung saan siya, doon sa country na yon, kung nasaan siya, ay tagutom. At mag-apply man siya ng work, mayaman siya, di ba? Siguro educated siya, baka meron siya natapos. Pero kahit saan siya mag-apply, walang magbibigay sa kanya ng trabaho. Saan siya itinuro? Doon siya mag-aalaga ng mga baboy. Ang baboy po ang pinakamarumi na hayop ng panahon ng Jewish time. Pinakamarumi at pinaka-lowest of the low yung mag-alaga ka ng baboy. Pinakamababang klase ka ng tao kung ikaw po ay pinakamababang profesyon o trabaho yung nag-aalaga ka ng baboy. Ganun po. Ginawa niya po yun. Yun po ang consequence sa kanyang kasuwail. Na umalis siya sa tahanan ng kanyang ama. So lahat tayo sa umagang ito, kung meron man dito na nagpaplano kang umaalis o iwasan o lumayo sa piling ng Diyos, huwag mo nang ituloy. Tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ba ang consequence na mangyayari sa akin kung tumalikod ako sa Diyos? Kung ikaw man ay hindi tumalikod pero nakatalikod ka na, hindi po lahat ng nagsisimba po, sorry to say this, pero doon po sa older brother, kung pag-aralan natin yun, ikakat natin doon siya, hingin ko na yung permission ninyo at sinabi ko na sa Holy Spirit na ang older brother ay pag-usapan natin next time. Kasi marami po tayong matutunan doon sa older brother. Ang older brother ay tayo yun. Tayo. Lahat tayo ay nandun tayo na pabilong sa older brother, sa kuya. Ang kasama ng kuya ay yung mga Pharisees. Mga batitino, nakakala na matino sila. Mabait sila. At ito namang mga kasalanan ay nabilong doon sa bunsong kapatid. Okay? So ngayon, yung nakikinig, ay nakalimutan natin. May mga nakikinig pala habang nagkukwento si Jesus. Amen? Sabi ngayon ng mga sinners, itong mga sinners, sabi nila, hala, nakikinig sila, diba? Hala, sana may pag-asa naman na patawarin siya. Na sana may pag-asa naman siya na bumalik siya at patawarin siya ng Ama. Okay? Ang sabi naman ng mga Pariseo, dapat lang sa kanya yan. Bagay sa kanya yan. Dapat sa kanya hindi siya patawarin. Ayan, magutom siya, kumain siya ng kaning baboy. Kasi makasalanan siya. Yun ang tingin ng mga Pharisees, mga teachers of the law, sa mga tao na time and time again, para sa kanila ay nagkakamali. At sila ay hindi. So, eto na yun. Di nakinig sila, no? Nag-react na ng reaction nila. Tapos, hindi pa doon natapos ang kwento ni Jesus. Tuloy pa si Jesus na nagkukwento. At ito na, di ba? Nagutom na siya, wala siyang makain. Okay na ang tingin niya. Ang tingin po niya sa kaning baboy
Noon po ang kaning baboy, mga prutas, bunga ng prutas, na siguro hindi natagtad o niluluto o something, o anong ginagawa. Yun ang pinapakain sa baboy. Noon po, masarap pa siguro kainin yung kaning baboy. Noon. Ngayon, ano ba ang pagkain ng baboy? Kaning baboy. At nung narinig ng mga Fariseo na parang kumain siya ng baboy, yak! Sabi mo, yak! Hay! Kadiri! Ang kasalanan po, ang amoy po ng kasalanan ay mabaho. At ang kasalanan po ay kadiri. Ganun po ang kasalanan. Lalo pa paghusgahan ka ng tao na hindi pa naman nila alam kung anong buong story, pero hinusgahan ka na. Na ikaw ay kriminal, ikaw ay maraming asawa, ikaw ay maraming anak, ikaw ay magnanakaw, ikaw ay sinungaling, kung ano na po ang pinagbibintang sa'yo. Yun ang kasalanan. Ang kasalanan ay nagmumula din sa mga taong mapanghusga. Okay, ang sabi po dito sa isa pang principle sa dapat natin malaman, the younger son or the prodigal son was empty. Yun po, if you're going down the road of rebellious, kung ikaw po ay naglalakad sa path, sa daan ng pagkarebelde, ng pagkakasala, patuloy na pagkakasala, yun po ang dadanasin. Yun po ang dinadanas ng isa sa karakter ng ating story. Okay? Ito po ang maganda. Tignan po natin ito. Things can fill you, but they cannot fulfill you. Tama po? Pwede tayong kumain at mabusog. O pwede tayong magkapira. Kapira. Lagay sa bulsa. Pero maya-maya mauubos din yung kapira na yun. Amen? Hindi po nagtatagal ang mga bagay dito sa mundo, lalo pa pag ginagamit natin sa hindi mabuti. At napahiwalay pa tayo sa Diyos. Only Jesus can fulfill your satisfaction. Like Christ living a life of purpose. Sino po makasatisfy sa atin? Genuine satisfaction in any aspects of our lives. Si Jesus lang. Walang iba. Ang mga tao sa paligid mo ay ginagamit lang na instrumento para tulungan ka. I-uplift ka or alam niyo na yun. Pero ang tunay na pinanggagalingan ng ating source ay ang ating biyaya ay ang ating Panginoong Jesus. Dahil yun po ang pakay niya kung bakit siya pinalala dito sa lupa. Okay, another one. Okay, yun na nga. Di ba? Sabi ko na kanina na gusto niya nang kumain ng kaning baboy, walang nagbibigay sa kanya. Sa tingin ko siguro kumain siya. Kasi parang halos daw na kumain na siya eh. Sa tingin niyo hindi siya kumain? Kasi halos, gutom na sa isang araw na nagugutom ka, hindi ka kakain ng kahit ano, 2 araw, o sige 3 araw, o sige 1 week. 1 week na gutom ka na, sa tingin mo hindi ka kakain ng kahit ano? Sa tingin ko pa, baka kumain siya. Baka kumain siya kasi gutom na siya, paano siya lalakad pabalik sa kanyang tatay kung wala siyang lakas? Baka 10 steps pa lang natumba na siya. Yan layo-layo ng lugar ng tatay niya. Nilakad lang niya. Okay? So, yun na nga na kumain siya ng kaning baboy. Kung hindi man siya kumain, halos kumain siya, kabala siya kung kumain siya o hindi. Basta, yun na nga, nagugutom siya. Na ang tingin niya sa kaning baboy ay gusto na niya kainin. Okay, ito na po yung pinakamagandang part. Ito na po yun. The realization of the prodigal son. The realization of the prodigal son. Makita po natin yan sa verse 17. Nung makapag-isip-isip siya ng kanyang ginawa, na sabi niya sa kanyang sarili. Sabi niya, nakapag-isip-isip siya. Na-realize niya. Tayo, di ba natin tayo sa ganun, di ba? Pero kung minsan late na, agad yung prodigal son. Late na bago makarealize. Sabi niya, ang mga alila sa bahay, kumakain ng masarap na pagkain.
nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat para tawaging anak. Gawin nyo na lang akong isang alipin, isa sa mga alipin. Sabi nga sa English, make me one of your hired servant. Hired, bayaran. Pero sa Tagalog, sabi, gawin nyo akong isa sa mga alipin. Sa unang mga binasa natin, sabi niya, give me, give me, give me. Akin na yung kayamanan ko, akin na yung mamanahin ko. Pero nung dumanas siya ng tinatawag na consequence, kasi nawala na siya ng accountability, wala na siya sa poder ng kanyang ama, empty na siya, wala na siyang pupuntahan. Na pag-isip-isip niya na bakit na hindi siya bumalik, yun nga lang kung tatanggapin siya ng ama. Okay? So, ang sabi niya, babalik siya. So, ang ginawa niya, nag-memorize siya ng statements, ng speech, na pagdating niya sa tatay niya, sasabihin niya yon. Habang naglalakad siya sa kalsada, ang layo-layo ng paulit-ulit siya sinasabi, Ama, patawarin mo ako. Siguro baka umiiyak na siya eh. Baka nadalapat na siya, baka nakaluhod na siya. Habang minimemorize, o paulit-ulit niyang sinasabi, Ama, patawarin niyo ako. Hindi ako karapat-dapat na maging anak ninyo. Na tawaging anak ninyo dahil nagkasala ako sa inyo at sa Diyos. Ito na ngayon yung tatay na mapakabait na tatay, the compassionate father, the merciful and loving father. Malayo pa lang natatanungin niya ang kanyang anak. Dito makikita natin yan sa verse, sa verse 20. Sa verse 20 po. Malayo pa lang ang anak niya, nakita na niya. Ano ibig sabihin nun? Bakit nakita niya kaagad? Hindi niya alam na dadating. Ang anak, alam niya uuwi siya. Pero ang ama, hindi niya alam na dadating ngayon. Pero malayo pa lang, tanaw na niya, sabi niya, anak ko yun ah. Anak ko yun. Ang ginawa ng ama, tumakbo. Tumakbo siya. Niyakap niya at hinalikan niya ang kanyang anak na amoy baboy. Tsak yung amoy baboy, yung mabahong amoy ng baboy. Dahil hindi pa naman siya naligo eh. Okay, bakit ganun ang ama? Kasi ang ama hindi natutulog siguro. Sa pag-iintay. Sabi kanina sa kanta na kinanta natin, ikaw lang nagtiwala sa akin. O Diyos, ikaw aking sasampahin. Ang ama nagtiwala din sa anak. Na dadating at babalik ang anak na hahanapin ang daan patungo sa kanyang ama. Kaya ang ama, maghapon magdamag siguro nakatingin lang. Malayo pa hanggat abot tanaw, tinitignan niya, babalik kayo ang anak ko. Hinahanap tayo ng ama. Yun ang sinubo niya ang kanyang bugtong na anak upang hanapin tayo mga nawawala. Yun po. Kaya nung nakita po niya ang kanyang anak, tumakbo siya sa Jewish culture na naman tayo. Hindi po pwedeng tumakbo ang isang 35 plus na lalaki. Kasi nakagown sila eh. Di ba nakagown yung nung araw? Nakagown sila. Kasi, bawal po yun. Kasi pag tumakbo po ang lalaki, iangat po niya ang kanyang gown. Masama po yung nakikita yung mga lalaki ngayon Masama po yung nakikita ang tuhod. Paano ko itataas pa? Baka kung ano na yung makita. Tama? Hindi natin alam kung mayroon siyang underwear. No? Hindi natin alam kung mayroon siyang pangilalim na kasuotan. Kung wala. Tapos takbo-takbo siya. Hawak niya yung kanyang anak ko! Hala! Ano na nangyari sa kanya? Kaya bawal po yun sa Jewish culture. So, yun ay matuturing na undignified. Yung pagtakbo ng ama sa anak, undignified po yun sa isang tatay nung panahon nila. Pero wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta siya, kailangan niya mapunta ng kanyang anak. Wala akong pakialam, culture na yan. Wala akong pakialam sabihin yung bawal. Wala akong pakialam kung lumabas man, kung anong lalabas dyan. Basta gusto kong puntahan na ang aking anak. Dahil na mahal ko siya, miss na miss ko siya. Alam kong kung ano na kaya ang nangyari sa kanya. Okay? So, nilapitan niya ang anak at hiniyakap, hinalikan, tumakbo siya. Alam niyo po, ganun din ang ama natin, yung biological natin na si Ricky po, ganun po siya pag maghintay sa isang anak na ang tagal umuwi.
Magdamag po siya sa kanto ng Mercury. Dito pa kami nakatira din noon. Nandun sa Mercury yan si Ricky. Naghihintay sa anak na dadating. Kasi madaling araw na wala pa. Ganun po ang tatay. Kayo din, I'm sure, ganun din po kayo. Hinihintay nyo rin ang mga anak nyo na dumating dahil ayaw nyo mapahamak sila. So ang Ama natin sa langit, how much more? How much more ang Ama natin sa langit na tayo ay naligaw ng landas. Di ba niya tayo hanapin? At pag nakita niya tayo nung gagawin niya, katulad po ng Ama, anong ginawa po? Sinuotan po siya ng robe. Sabi, hindi lang basta robe, sabi the finest robe. Pinakamagandang damit. Ang speech ng bata, na nag-speech siya na tatay, ganito, tatay kasi hindi na ako napagkakatawagin na anak. Hindi niya pinansin ng Ama. Wala siyang pakialam sa sabihin mo. Ang importante, bumalik ka, anak. At ligtas. Okay? Ang sabi ng Ama, habang sinasabi ng anak, tatay, hindi ako dapat sabi niya, kunin niyo, sabi sa mga nila, kunin niyo, kuha kayo ng the finest robe. At ipasuot niyo sa kanya. Kumuha kayo ng singsing. Ibalik niyo sa kanya ang singsing. At sandalyas. Kasi nung panahon noon, pag ikaw ang isang anak ay hindi yun na nga, mabaho at walang damit, hindi ka kilalanin kahit ng mga servants. Mayaman ang tatay mo, dumating kang hirap na hirap, hindi ka sino kaya ang tao na ito na dumating? Okay? So, binalik sa kanya ng Diyos ang lahat ng inagaw sa kanya ni Satanas. Lahat ng kinuha sa kanya ng kaaway, ibinalik ng Diyos. Yung robe of righteousness, para pag pumasok siya sa bahay, makikilala siya ang anak. Ang singsing dahil ano? Member of the family. Ano ang sandals? Siya ay child of the Father. Kasi nung araw, pag wala kang sandalyas, ikaw ay alipin. Kaya kailangan makasuot siya. Okay lang yun, siguro sabi ng bata, ang baho ko pa, tatay. Baho ko pa maligo. Hindi ka na maligo. Suot mo na yan. Halika na. Oy, ang yung pinakamatabang baka. Ang pinakamataba nating baka. Sige, katayin na yan. At magluto kayo ng masarap na pagkain at tayo ay magsaya. Palakpakan nga natin si Lord. Ang Diyos natin ay hindi mag-aalinlangan na tanggapin tayo kahit ano man tayo kabaho. Alam ng Diyos lahat ng baho natin. Wala tayong tinatago sa Kanya. Pero tanggap niya tayo. Kasi binalik din ng Diyos ang Kanyang identity. Ayan. Nagpagawa ang Panginoon ng ang Ama, no? Yung the Master. Tawag doon sa Ama. Sa dito sa lupa ng Ama, yung story na yan ay Master. So nagpagawa siya ng reception because the Father unending love ay ipadama niya sa kanyang anak. So, nung panahon na yon, habang sila ay nagdiriwang, ikakat na natin dito kasi next time na yon yung kasunod, yung older brother. Masaya ang lahat, pero sino hindi masaya? Alam niyo kung sino hindi masaya? Ang kuya. Pag-usapan natin ang kuya sa susunod na pagtayo ko po dito. Amen? So, ang pinakamahalaga, kahit ano man mangyari sa atin, gaano man kalayo ang ating narating, gaano man tayo kabaho, tatanggapin tayo ng Diyos. At pagdiwang pa niya tayo. Magsaya tayo! This is the time of reconciliation, repentance, and restoration. Tama, restoration. Tama po? Yun po ang message ng the prodigal son. See you next around. Pag ako po ay natayo dito, pag-usapan natin ang kuya. God bless us all. Pwede ko bang tawagin? Kakanta ba ba? Pwede ka pang kumanta o hindi na? Wala nang time. Huwag ka nang kumanta, Ricky. Sige, ganda sana nakakantahin natin. Doon na lang sa prodigal, sa older brother. Okay. Sige po. Tumayo po tayong lahat at tayo ay manalangin. Maraming salamat, Ama, sa mga oras na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin ang pagkataon upang marinig namin ang kwento na ito na pambihirang story, Panginoon, na ikaw mismo, Diyos, ikaw mismo, Panginoong Jesus, ang nagkwento nito. Nawa, Panginoon, ay hiling ko, Panginoon, basbasan mo ang lahat ng mga tao, Panginoon, ang lahat na nakarinig. Na nawa, Panginoon,
lalabas sila sa pintuan na ito na mayroong pagbabago. Na kung mayroon man silang hindi napatawad, ay mayroong magpapatawad. At kung mayroon man hindi natanggap, kailangan ng acceptance. Lord, ikaw lang po ang makagagawa nito, Lord. Dahil ikaw ang grace of God na siya lang ang may kapangyarihan upang ibigay sa amin ang hindi namin deserve. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shy.